At ngayon, punta naman po tayo dito sa video ni Panelo mga kababayan na kung saan sinasabi mga kababayan dito ni Panelo na wala daw pong pagbabanta na ginawa itong si Sara Duterte mga kababayan at wala daw pong katotohanan yung about do sa assassin na kinontrata ni Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, hindi daw po may kukonsider na threat yung ginawa ni Sara Duterte sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng former House Speaker. So ito ay play po natin. Yung kanyang mga salitang yon ay, kumbaga siya po ay tumatawag ng pansin at humihingi ng tulong sa mga kababayan natin na ang buhay ko po ay nanganganib ngayon, may papatay sa akin at kung ako po ay mapatay, ito pong tatlong ito ang sa aking pananaw ang magiging utak ng pagpatay sa akin. Kaya tulungan niyo ako, ipaghiganti niyo ako. Yun ang context noon. Mali! Mali ka dyan, Panelo. Wag mong baligtarin yung ginawa ni Sara Duterte. Maliwanag ang sinabi niya bago pa mangyari ang mga pagbabanta niya na yan. May kinontrata na siya at kapag may nangyari sa kanya, kahit hindi naman si PBBM ang may gawa, si First Lady o si former House Speaker, ang itutumba ng tao na yon ay ang presidente, ang First Lady at ang former House Speaker. Pangalawa mga kababayan, maliwanag naman na na-establish na may kinontrata siya. At sinabi niya mga kababayan, pangatlo, no joke, no joke. Hindi siya nagbibiro. Mali yung sinasabi ni Panelo dito. Binabaligtad niya yung katotohanan na sinabi ni Sara Duterte. Hindi ko maintindihan ng prosecution. Bakit nila ginawang testigo itong NBI agent? Ano ba ang purpose nila? Ayon sa kanila, this person will authenticate the proceeding na nangyari dun sa November 24. Ang purpose niya mga kababayan kaya ginawang witness si Kalilong kasi siya ang nag-imbestiga kung may katotohanan ba or wala yung ginawang pagbabanta ni Sara Duterte. At maliwanag mga kababayan na lumabas sa investigasyon ni Kalilong na totoo talaga yung ginawang pagbabanta ni Sara Duterte mga kababayan at talagang may motibo. Kasi nga binanggit niya yung no joke, no joke. At ang isa pa dito na na-establish mga kababayan, natuklasan ni Kalilong na may kinontrata na bago pa nangyari yung pagbabanta mismo ni Sara Duterte. Na press conference ni Day Sara. Ibabalidate niya, madalit sabi. Teka muna, sino ba nag-question? Wala naman nag-question sa defense. I have not heard any statement from the defense that we are questioning that event never happened. That the Vice President never uttered those statements na she's being accused of as a threat. Wala, hindi ba? O sa madalit sabi, ba't mo ilalagay yun? Anong purpose mo? Madalit sabi, yung pinag-uusapan nilang video, mismong si Presidente, Vice Presidente Duterte, hindi niya tinatanggi yun. Ang pinag-uusapan dapat doon, prubahan ninyo na yung mga sinabi niya. Tamo, pagkatapos niyang pilipitin mga kababayan yung totoong nangyari, sinabi niya din dito na hindi talaga itinanggi ni Sara Duterte. Ibig sabihin, nangyari talaga, nagbanta talaga siya. Ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo, di ba kinwestiyon nga ni Narbasa itong si Kalilong kung bakit hindi nag-file ng demanda ang presidente, ang First Lady at ang former House Speaker. Pero sinoplak din siya ni Senator Erwin Tulfo. Kasi nga mga kababayan, di ba tinanong ni Senator Erwin Tulfo kung ang NBI ba ay kusang nagpa-file ng demanda or hindi, mga kababayan. At maliwanag na sinabi ni Kalilong na after ng kanilang investigasyon ay kusa po silang nagpa-file at hindi na nila kailangan tanungin pa ang presidente, ang First Lady at ang former House Speaker. Basta may sapat silang ebidensya, kusa po nilang ipinafile yung kaso. Ay babagsak sa impeachable offense o isang krimen para maging grounded yung inyong demanda. Ay hindi eh. Ang ginawa nyo, ginamit ko na yung testigo para siraan siya. Ang nangyari pa nga, naging useful sa prosecution. Kasi lumalabas na itong testigo, unang-una, hindi naman talaga siya expert. Pangalawa, meron siyang mga sinasabi dun sa mga investigasyon niya na nagpapakita na
hindi malalim ang naging investigasyon niya. Kasi hindi niya kinonsider yung mga Pahiya ka na naman, Panelo. Umiiling-iling ka na nga kahapon eh. Nung nakikita mo na yung abogado na ang nalilito. Di ba sinusubukan ng abogado ng defense team, sinusubukan ni Atty. Narbasa na lituhin si Kalilong. Pero sino ba nalilito, mga kababayan? Di ba ang nalilito yung defense team mismo ni Sara Duterte? Kaya nga kumakamot-kamot ka na sa ulo mo kasi alam mo, Atty. Sal Panelo, na magaling talaga yung witness. Talagang kabisado ng witness yung ginawa niyang pag-iimbestiga at hindi natatakot yung witness, mga kababayan, na sagutin yung mga katanungan sa kanya ng senator judge at ng abogado ng defense team ni Sara Duterte. kalakaran o circumstances leading to the statement of the Vice President. Kasi the statement of the Vice President was only a reaction to a blog. Sinusubukan kasi ni Panelong hilutin. Sinusubukan ni Panelong hilutin yung mga sinabi ni Sara Duterte. Ang problema kasi, malala na yung bali eh. 'Di ba? Malala na, mga kababayan, yung sinabi ni Sara Duterte kasi ilang taon na yung nakalipas. 'Di ba? Ilang taon na yung nakalipas. Kaya nga sa totoo lang, kitang nasaksihan niya ng mamamayang Pilipino at mahirap na pong itanggihan. Vlogger's question. Kung baga, dahil ang tanong ng vlogger, paano na ho yan? Nanganganib ang buhay nyo. Gusto kayong patayin. O, kaya ang sagot naman ng isa, huwag ka mag-alala. May mga kinausap na ako and so forth and so on. Ibig kong sabihin, yung kanyang mga salitang yon ay, kung baga siya po ay tumatawag ng pansin at humingi ng tulong sa mga kababayan natin na ang buhay ko po ay nanganganib ngayon. Wala! Papatay sa akin at kung ako po ay mapatay, ito pong tatlong ito ang sa aking pananaw ang magiging utak ng pagpatay sa akin. Kaya tulungan niyo ako, ipaghiganti niyo ako. Yun ho ang context noon. Hindi ganyan, mga kababayan. Para sa akin, hindi ganyan yung context ng binitawang salita ni Sara Duterte. Para sa akin, mga kababayan, yung mismong sinabi ni Sara Duterte, may kinausap talaga siyang tao para itumba ang presidente, ang first lady at ang former house speaker. At take note, mga kababayan, ang mahirap dito, paano kung hindi kasalanan ng first lady, ng former house speaker at ng presidente yung nangyari kay Sara Duterte? Di yung kinausap niyang tao bago pa man mangyari itong mga pagbabantang ito ay kikilos para itumba yung mga taong wala namang kinalaman. Di po ba, mga kababayan? Never pagbabanta. One thing more. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion dyan. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Hindi po ba si Chief Presidential Legal Counsel yung pumalit sa akin? Si Johnny Ponce Enrile? Nagbigay Hindi ako naniniwala, mga kababayan, na hypothetical yan. Conditional hypothetical. Hindi ako naniniwala ng hypothetical yan. Nasa dugo talaga ng mga Duterte ang pagpapatumba ng tao, mga kababayan. Talagang kapag gusto nilang ipatumba ka, ipapatumba ka talaga ng mga yan. Di ba, kita nyo naman kay dating Pangulong Duterte kung paano siya mag-utos ng malawakang pagpapatumba ng mga kababayang Pilipino po natin. ng opinion dyan. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not great threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, Hindi kasi, mga kababayan, eto kaya natin ipinipilit yan kasi paano naging hypothetical yan? Paano naging conditional hypothetical threat yan? Sabi niya nga, no joke, no joke. Ibig sabihin seryoso siya, hindi siya nagbibiro. Dapat kasi yung reporter na kausap ni Panelo, sinabi yung no joke, no joke. Kasi, mga kababayan, ang alam ko sa hypothetical, mga kababayan, nagbibiro lang, imposibleng mangyari. Kumbaga, yan yung sinasabi, mga kababayan, na sana ganito, sana ganyan. What if? Di po ba, mga kababayan? Yung mga hypothetical, yung mga imposibleng mangyari. Ngayon, kung titingnan nyo, hindi ako naniniwalang hypothetical yung sinabi ni Sara. Kasi nagsabi siya ng no joke, no joke. the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her
from running, disqualifier para hindi na siya maging kandidato sa presidente dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan. Ngayon mga kababayan, pakinggan natin yung sinabi ni Sir Ronald Llamas mga kababayan patungkol po dito sa pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ng presidente. Kasi ayon sa kanyang observation mga kababayan, talagang threat is a threat. Di po ba mga kababayan? Yung death threat can never be a conditional threat mga kababayan. So ito, i-play po natin. Ronald Llamas. Sek, magandang umaga Good po. morning. Magandang umaga, Doris, Robert, no? Kamusta? Sinusubukan kasing hilutin Sinusubukang hilutin ni Panelo. Akala niya, mapapaniwala niya yung mga kababayang Pilipino po natin. Pero mga kababayan, ang tao po kasi ngayon ay hindi na po madaling utuin. Hindi na po uto-uto ang mamamayang Pilipino ngayon. Okay lang po kami. Ikaw, kamusta ka? Okay naman, no? Hindi ko alam kung ako ay matutuwa o mabobore dun sa ating impeachment. Ay, Bakit? bakit naman? Oo. Dami kasing objections. Oo. Day 1 and day 2 by objection, partner? Day 2 and day 3. Ah, Yung day day 1 two. kasi ay opening nila, opening oo. statement sila nun. Yes. Pero sabi kasi, Secretary, bahagi naman talaga daw ng trial ang objection at karapatan daw ng kahit Tama. sino, defense or prosecution na mag-object. Oo. Tama. Ang kaibahan lang ay hindi naman to simpleng trial di ba? Ito ay isang political process din. At ang nakikinig, yung mga mamamayan ay nanonood. Kaya sana masustain yung kanilang attention. Kung masyado kasi maraming technicalities, baka magkuhan na rin sila, mag-sign off. Hindi katulad sa programa nyo, walang nagsa-sign off. Bawal mag-sign off or mag-tune out. Opo. Secretary, sa week 1 nitong impeachment trial, number 1, ano yung dapat bigyang pansin ng audience natin doon sa mga nangyari na yun? Oo. Ang dami may Sabay-sabay bigla ang pagbisita, 'di ba? Merong puro objection, merong cross-examination naman kahapon. Ano yung pwedeng tingnan ng publiko na masasabi nating napakinabangan, may pakinabang din sa atin? Ayan. Have you ever seen a Ito, pakinggan niyo yung isasagot ni ni Sir Ronald Llamas mga kababayan Well, una, yung opening nga ni Congresswoman Luistro, mahalaga na makita ito para sa ating mga konkretong mga buhay. Ano bang epekto nito sa mga karaniwang Pilipino? Dahil usapin ito ng accountability No? Usapin ito ng isang constitutional provision sa ating napakahalagang People Power Constitution na ano ba talaga ang kahalagahan nito sa ating bansa at sa bawat mamamayan. Tama. Yung accountability, kaya napakahalaga niyan, Article 11 ng ating Constitution, dahil yung kahit yung pinakamataas na opisyales ng ating pamahalaan ay dapat pwede nating silang i-hold accountable. Hindi pwedeng ganun-ganun na lamang. Opo. Pero yung sinasabi Pero kung titingnan nyo mga kababayan, di ba, nananawagan si Sara Duterte, itigil daw muna ang transparency, ang pamumulitika, ang transparency mga kababayan at accountability. Yung pananagutan. Dahil ang ginagawa lamang daw po ng mga politiko, iniisip nila yung pansarili po nilang interes. Pero mga kababayan, tandaan nyo po palagi kung gaano kahalaga itong impeachment trial na ito ni Sara Duterte. Kasi ang pinag-uusapan dito ay pananagutan po. Transparency at pananagutan ng ating Vice Presidente na hindi masagot kung saan napunta yung pera ng mga kababayang Pilipino po natin na inubos ng ganun kabilis mga kababayan. Ano po, biruin nyo kung pagbabasihan natin yung affidavit ni Ramil Madriaga, inubos ng 24 hours. Pero kung pagbabasihan natin yung lumalabas sa media, sinabi na inubos ng 11 days mga kababayan at hindi maipaliwanag kung saan napunta. Ngayon, kung ititigil natin yung transparency at accountability, sino ba makikinabang niyan? Si Sara Duterte. Kasi yan ang pinag-uusapan ngayon Siya ang nakasala ngayon sa kamay ng pananagutan. nga po ng depensa naman, oo nga, talagang dapat maging accountable doon sa sambayanan. Pero ang sinasabi nila, kasama rin po ng sambayanan, yung 32 million na bumoto sa kanya. Ano po ba ang bale noon, Secretary? Wala na ngayon 32 million. Tandaan nyo mga kababayan wala nang 32 million na sumusuporta kay Sara Duterte ngayon. Well, from my vantage point, parang non sequitur yun It doesn't follow.
Dahil iba kasi yung binoto ka, iba yung meron kang possible na pagkakamali o pagkakasala dun sa Oo. 32 million. Tama. Actually, mas mahalaga nga na yung usapin ng 32 million, no, kung ikaw ay merong breach o public trust, kung nawala yung tiwala sa'yo, mas mahalaga yon. Yun yung value ng 32 million. Hindi yung 32 million, maabsuelto ka dahil ang daming bumoto sa'yo. No, hindi yun ang kaya nga sabi ko, oops, ano yun? What was that about? Oo. Dahil pag yung bumoto sa iyo, iba yun dun sa nagkaroon ka ba ng problema sa iyo pamamahala. Parang si Erap Estrada noon, di ba? Ang laki rin eh. Siya, nung nanalo si Erap Estrada, siya yung nakakuha ng pinakamalaking boto sa ating kasaysayan. Oo. Before. Pero hindi yun dapat naging pagpigil dun sa kanyang accountability. Dahil Tama. iba yun eh. Kaya nga sabi ko, non sequitur, it doesn't follow. Dapat nga, mas mataas nga dapat yung usapin ng accountability dahil mas maraming bumoto sa iyo. Mas maraming umaasa na ikaw ay mamamahala ng matino. No? At saka take note mga kababayan, hindi porket ibinoto siya ng 32 million na katao, hindi na siya pwedeng papanagutin kapag ka nakagawa siya ng kasalanan. Tama yung sinabi dito ni Sir Ronald Llamas kung gaano kadami yung bumoto sa'yo, dapat mas mataas yung pananagutan mo kasi maraming tao nagtiwala sa'yo At maraming tao ang sinira mo ang tiwala. Kaya nga dapat mga kababayan, sa usaping ito ngayon, dapat talaga siyang itindig sa kamay ng pananagutan at sa usapin ng pananagutan. Yun yung kaya nga parang yung opening na yon ni Attorney Season, parang medyo off as an argument dito sa impeachment trial na ito. Tama. Oo. Isa pa, Secretary, di ba? Doon sa nangyaring pagpresenta ng NBI agent, yung nag-imbestiga doon Kalilong. doon sa press conference, dalawa yun, isang October, isang November, and then kahapon yung cross-examination. Oo. Meron bang napala ang publiko din dito? O yan. Well, sabi niyo nga kanina, talagang sa isang trial, aasahan mo naman yung maraming mga technicalities na i-invoke. No? So, ang takeaway ko lang, parang for almost 3 days ay ini-interrogate yung isang testigo para doon sa authenticity ng isang video na parang buong mundo naman napanood. Tama. Diba? Lahat tayo napanood natin yun yung video na yun. Kaya natawa nga ako doon sa mga tanong ni Senator Robin Hood Padilla na ano ba yung original? Ano ba yung original ng video? Yung original ng video, yung napanood natin lahat. Nung una kasi, nung unang lumabas yung Great Threats, kung maalala nyo, more than a year ago, ang paliwanag ay hyperbole, ang paliwanag ay out of context, ang paliwanag ay hindi naman sinabi, tapos may paliwanag na na-splice pa. At least yung mga dahilan na yun, hindi na ginamit ngayon sa hearing. Dahil mapapahiya sila kung gagamitin nila yun Tama. Pero yung ginamit before. Dito naman, ang ginagamit, may konteksto yan May konteksto yung sinabi na yon. No? Kaya niya sinabi yan dahil dito. No? At saka ang sinasabi nila, hindi naman yan high crime. Yung ganyang klaseng threat. So ganun na yung argument. Hindi katulad nung dati na ito ay splice, ito ay out of context, no? Ganun. So ang problema naman diyan, parang stand alone yung threat Hindi naman pwedeng sabihin mo na, uy, dahil nagalit ako, kaya tinreten kita. Threat pa rin yun. Diba? Kaya pahiya ka dito, Panelo Pahiya si Panelo dito sa sinasabi ni Sir Ronald Llamas. Hindi porket galit si Sara Duterte, hindi porket mga kababayan nadala siya ng bugso ng damdamin niya, magbabanta na siya kung kani-kaninong tao. At take note mga kababayan, hindi lang basta tao yung pinagbantaan niya Presidente ng Republika ng Pilipinas, First Lady ng Republika ng Pilipinas, at former House Speaker ng Republika ng Pilipinas mga kababayan, yung pinagbantaan niya. Tinanong ni Alan Peter, yung witness, na anong tingin mo rito? Conditional threat ba ito? No? Mahaba yung kanyang tanong yung witness, hindi. It is an absolute threat. Hindi na niya tatanong. No? And then, hindi naman pwedeng conditional yung threat A threat is a threat. Tama. Partner, hindi na inilatag ng defense yung 2 hours Ay, may oo. get. Napapanoorin mo yung press conference. Pero, ginamit nila yung portion ng press conference Oo. kahapon. Tama. So, in a way, ang observation ay ginamit nila yung video. So, ibig sabihin, legitimate yung video na Oo. ipipresenta ng defense. Kumbaga, Ay, ng prosecution rather. Di ba? Kumbaga, binavalidate mo. Oo, ginamit yun din pala. Ibig sabihin, totoo yan. Oo. Tapos kumuha kayo ng portion doon na magpapakita kung bakit. Di ba? Yan. Ito kay... Ito pa nga mga kababayan Ito pa nga yung pinakamatindi ditong plot twist. Kaya napahiya si Robin Padilla. Na ngayon ay pinagpipilitan niya pa rin. Na sinasabihan niya na binabaluktot daw ng mga bayaran yung totoong
gusto niyang iparating sa taong bayan. Maliwanag, ito na nga lang. Kung alam ni Robin Padilla na duplicate yung video na inauthenticate mga kababayan ni Kalilong, bakit ginamit ng defense team ni Sara Duterte? At ang pinakita lamang nung defense team ni Sara Duterte na portion yung pag-iyak-iyak ni Zulaika Lopez. Diba? Kung alam pala ni Robin Padilla na hindi pala duplicate yon, o bakit hindi niya kinausap, kasi kaalyado naman nila si Sara Duterte, bakit hindi niya kinausap si Sara Duterte na wag gamitin ng defense team ni Sara Duterte yung video na inauthenticate mismo ni Kalilong? Ayan o, tama nga yung sinasabi dito o. Sa kay Zulaika Lopez na Oo. haharap on Tuesday. Tuesday na. Oo, Tuesday siya Ayun. pinahaharap diyan, ano. So ibig sabihin ba noon, Secretary, ay hindi naman sa nagbibilang tayo Oo, or oo. minsan kasi ang public ganun. So sinong nanalo sa week 1? Yun na nga, may Yan ligay na. sa ganun, ang ating mentalidad parang boxing. Nanonood ng boxing. Oo, tumatantos eh. Oo. May score eh. Correct. Sa ngayon po ba makakatantos na, tama ba? Makakagawa na tayo ng pagtantos, Secretary? Kasi para sa akin 2-0 pa mga kababayan eh. 2 sa prosecution o sa prosecutor, 0 dun sa Siyempre, defense team. Kung tatanungin mo, sino ba yung mas lamang? Di ba? Baka mas lamang for now yung prosecution. Dahil nga doon sa conduct, hindi lamang nung defense, kundi nung mga senador nakakampi nila. Halimbawa, yung simula pa lang yung patronizing statements ni Alan Peter, yung condescending statement ni Pia Cayetano, yung potentialism na nilabas nila, no? Hindi ba gumuho yung self-esteem mo, Doris? Dahil nagbitaw kung saan sila graduate Oo. Oo. Nabanggit ni Secretary kahapon ka doon sa tweet ni Senator Lacson, Oh, di yan ba? pa, oo. Na simula day 1 daw may mga nag-lecture na. Buti na lang daw hindi pinapansin ng mga kasamahan niya ang Senator Judge. Oo, kasi kumbaga sa legalist nga nila, immaterial, your honor. O, di ba? Hindi wala naman tayong dapat pakialam doon. Pero, Tama. Secretary, yun pong pagpunta po o pag-attend po ni Vice President Duterte, sa palagay mo makakatulong sa kanyang kaso? Strategy ba talaga nila Oo, yun? pumunta doon, Oo. nagpakita, pero hindi naman umattend nung hearing. Nag-tree planting, partner. Well, parang hindi nakatulong. Ang una ko nga naisip, what was that about? Dumating ka, no? Tapos miniting mo yung mga defense lawyers mo, siguro baka pinagalitan mo na teka, Ang pinakamatindi pa nga dyan mga kababayan, di ba nagpunta ng Senate si Sara? Tapos, meron siyang i-announce, kaya nga nagpunta doon yung mga taga-media. Tapos sabi niya meron siyang sasabihin, pero bawal magtanong yung mga taga-media. Tapos nagbitaw siya ng salita, ninakaw niya pa kay Invictus. Kaya nga pinagtatawanan siya mga kababayan. Saka ba naman nagkatala, magpe-press briefing ka konti lang, tapos bawal pa magtanong yung mga taga-media, tapos yung sinabi mo, ninakaw mo pa. di ba kayo magayos? Parang mahina yung ating unang araw no? Baka napagalitan. Pero nandun siya, tapos binanggit pa niya si Invictus, no? Bloodied but unbowed, no? 11 seconds. ang Tama. salita. Oo. Ang naalala ng tao, di ba siya yung nagyaya ng bloodbath? No, di ba siya yung naghamon nung magkakaroon ng bloodbath sa Senado pag nagsimula yung kanyang impeachment? Tama. Tapos niya, bloodied but unbound. So, yun yung aking naalala, yung kanyang hamon na bloodbath. Pero, nandun ka na, hindi ka man lang sumilip. No? Kahit Tama, sumilip lang, tama. ano ka lang, Oo. no? Parang pinakita mo na wala kang kinakatakutan. No? Mas Pero- malaking impact nun, Secretary, Yes, kung yes. sumilip Dahil man lang siya. Para dun sa iyong mga kakamping mga senador, Natatawa talaga. Natatawa talaga ako mga kababayan doon kasi biruin mo magpe-press briefing siya. Dapat may sasabihin siyang nasa 11 seconds lang. Tapos bawal daw magtanong yung mga taga-media. No question allowed. Diba yun yung pagkakasabi niya, no question. Saka ba naman nagkatalang ganon? Paano pag presidente ka na? Gusto kang tanungin ng mga taga-media, anong sasabihin mo? para dun sa iyong defense lawyer, parang pinapakita mo na nandito ako. Hindi ko kayo iniiwan, no? Kasama niyo ako rito, no? Pero yung hindi man lang nagpakita, tapos hindi ko maintindihan kung ano yung gusto niyang palabasin doon sa Invictus, no? Medyo sa balance sheet ay negatibo para sa kanya. Ama, Okay, so sige, ano ba aasahan Ayan na, natin next week na. Next week, asahan ba natin na lahat tayo ay duguan? Duguan talaga. Kaya ko pa nga, Doris, Robert, na sana hindi mabore yung mga tao. Ayun, oo. Marami mga technicalities, pero hindi naman ito talaga trial
No, hindi ito yung trial sa korte dahil mismo yung mga senator judges, hindi naman sila mga talagang tunay na judges. Ang abogado sa kanila 4 lang naman 'di ba? Karamihan ay mga politiko. So, this is also a political process, no? Kaya sana hindi masyadong ma-overwhelm tayo o malungkot sa mga legal technicalities dahil hindi naman hinahalap dito yung beyond reasonable doubt. Tama. Okay, Habang okay. hinahalap dito ay meron bang substantial na accountability yung akusado dito sa 4 na articles of impeachment. Alright. Oo. Sige. Dapat yun ang substantially medyo masagot. Tama, Hindi, tama. hindi yung masyado maraming Pero technical. sa ngayon hindi ko pa nakikitang medyo Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, soplak dito si Panelo. Di ba sinusubukan ni Panelong hilutin yung sinabi ni Sara? Kaso ang problema mga kababayan, threat is absolute threat talaga mga kababayan. Threat is a threat. Pagbabanta ay pagbabanta. At kahit pasabihin nilang conditional yan, hyperbole, hypothetical, nagsabi siya ng no joke, no joke. Pagbabanta at pagbabanta pa rin po yan. maglalaylo ang public. Oo. Pag nag-social media ka partner, Ganyan sagutan ng prosec, defense, mga Talaga, ganyan, talaga. pinaglalaban yung mga abogado Parang lahat Yun tayo ang abogado tinitingnan ngayon. nila eh. Ano? Kaya nga, Sek, Naman, Robert, Good yun, yung- very good yun. Yung dalawang impeachment na panood ko, yung kay Erap at saka yung kay Corona, lahat ng Pinoy naging abogado. Di ba? Ayun na nga lahat tayo abogado. At kanto boy dyan sa gilid-gilid, merong legal opinion. Aha. Yun yung kaya, Sige po. ito kasi parang mahaba Kumpara sa dalawang previous impeachment, parang yung schedule nito medyo mahaba. No? Okay. Kaya sana ay masustain yung interest Oo. ng mga... Tama. Halimbawa, si Attorney Ligutan, pumunta kagad siya sa jugular No? Sabi niya, nung sinagot niya yung tanong ni Senator Risa Hontiveros, ang sabi niya ay, ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng bansa na isang vice president ay nagbigay ng ganitong klaseng threat na siya yung beneficiary. Hindi kasi siya simpleng threat Pag nag-threaten ka, napapatayin mo, hindi daw assassination, napapatayin lang, na ipapapatay mo yung presidente at yung asawa niya, hindi lang simpleng threat yun. Ikaw yung beneficiary. Dahil pag Correct. namatay yung presidente, ikaw yung papalit. So Tama, mas tama. na-doble yung threat. Dahil ikaw yung makikinabang. Sek, Okay. itutuloy natin yung kwentuhan natin dahil mag-overtime na tayo. Baka Oo nga mag-overtime tayo next week. Syempre, panibagong lahat. Ito mga kababayan, maliwanag kung titingnan nyo kung yung normal na mga kababayang Pilipino nga natin, pag nagbanta halimbawa sa kanilang kapitbahay at nagdemanda, yung kanilang kapitbahay, di ba malaking posibilidad mga kababayan na makulong yung nagbanta na yung kung sa normal na mga kababayang Pilipino po natin pero ito po kasing kay Sara Duterte, ano po ito mabigat po ito dahil unang-una siya po ay pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at may kakayanan siya na ipatumba talaga ang presidente kung gugustuhin niya at maliwanag na hindi talaga siya nagbibiro kasi nga no joke after niya sabihin na may kinontrata na siya na taong magtutumba sa presidente at ang isa pa dito mga kababayan siya po talaga yung legal na successor kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa buhay ng presidente kasi nga siya ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at alam naman nating lahat siya ang talagang legit o lehitimong papalit kapag may nangyari sa buhay ng presidente. Kaya nga makikinabang siya ng malaki dito at hindi talaga pwede nating ituring na basta-basta yung ginawa niyang pagbabanta. Gaya ng sinasabi ni Panelo na humihingi lamang ng simpatsya, eto daw si Sara Duterte kaya daw nasabi yung mga ganong bagay. Pero tandaan nyo after nagbanta ni Sara, maliwanag na sinabi niyang hindi siya nagbibiro. No joke, no joke. So kayo, mga kababayan, kung kayong tatanungin, ano po masasabi nyo? Hinggil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hinggil po dyan.